by Grace Gay.
church right now and giving you a moment to really talk to God this morning. To just really leave out everything. As we just declare that He is our Father, He is our Savior, He is Jesus, He is Redeemer, He is Healer, He is a Comforter, and He is a friend.
read po yung sa Luke 14 po, 26 to 33. If you have your Bibles with you, pwede bang buksan po natin ng sabay-sabay? Para tayo naman po, alam niyo po, it's good to practice that all together we have yung moment to read and treasure and to love and then bless the Word of God this morning. So, samahan niyo po ako sa Luke 14, verses 26 to 33 po. In NLT translation po yung sa akin. No? So, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Sino daw itong mga i-hate natin? Number 1, your father, your mother, wife, and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. In verse 28 po, but don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money. And then everyone would laugh at you. They would say, oh, there's the person who started that building and couldn't afford to finish it. No? May mga ganyan no? Verse 31, or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers marching against him? Meron bang ganon? Doble, no? Pupunta ka sa gera, tapos doble ang kalaban mo, no? Versus dun sa number na meron kayo. And if he can't, no? He will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away. So in verse 33, so you cannot become my disciple without, pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Without giving up everything you own. Alam niyo po, yung katulad ng introduction ko kanina, maraming Kristiyano, they want blessing. But they don't want to be burdened. No? Many Christians would want salvation, no? Pero ayaw naman talaga nila mag-submit at mag-surrender totally sa ating Panginoon. What they want is just an easy life, no? Na kung saan ang Diyos ang paiikutin niya sa kanila pong palad at ang Diyos ang susunod sa kanila at hindi po sila susunod sa Diyos. And then, we want crowns, pero ayaw po natin ng cross. Pero ang sabi po doon sa salita ng Panginoon, no? Carry the cross. No, we need to carry the cross. Alam niyo po yung large crowds po were following Jesus during that time, no? And parang titignan mo, oh, success, it looked like a revival. Kasi ang daming sumusunod sa kanya. Ang dami, no? It looked like grabe ang impluwensya. But instead of making the message easier po, alam pong ginawa po ni Jesus, no? Ginawa niya po itong mahirap, kaya nga niya ito sinabi Siguro nagulat yung crowd, no? Sabi niya, ang hirap naman pala, kailangan ko rin dalhin yung cross. Kailangan ko palang, hindi na ako, kundi ikaw na, Lord, no? So, he turned to the crowd and said, in essence, sabi niya, before you follow me, count the cost. Before you follow me, count the cost. Tayo po mga kapatid, tayo pong lahat ay pinaalalahanan na kaagad ni Kristo na ang pagsunod sa Panginoon, meron po siyang kasama po, no? Na talagang paghirap, meron po talagang persecution, no? Lahat na po yan, no? Even miski yung bulsa, tama ba Tagalog ko? Maski ang bulsa po natin, no? No, because there's always a cost. Meron dapat laging bayaran because Jesus is not impressed with the crowds.
Kapatid, hindi na i-impress ang Panginoon na ikaw pumupunta ka lang dito without sacrificing anything. No? He is forming disciples. No, He is not impressed with the crowds because He wants disciples. Nung tinawag niya po yung mga disipulo niya, no, dun sa New Testament po, tinawag niya lang yan dyan eh. Hindi naman galing sa crowd eh. Paisa-isa, halika, sama ka. Ikaw, sama ka. Okay, nausap niya to, sama ka. No? It doesn't come, no, doon sa crowd. Kundi, yaan po, dahil yung pong mga, normally, yung those who are willing to be discipled, alam niyo po, ito yung mga tipong minsan, hindi naman talaga intellectual people eh. But those who really have the heart and they know the cost of following Christ. And if we are going to live out yung pong tempo natin na widen the reach, so we must understand po ito pong mga truth na to, no? Tayo po ay namumuhay sa mundo na kung saan ang mga tao ay meron po silang kanya-kanyang definitions po ng about anything, just about everything na nga po dito sa mundong to, no? Pati nga po gender, nire-redefine na nila. Pati yung mga success, no? Pati identity. Pati yung mga katotohanan na babaliktad na po. But Jesus does not operate in opinion. He always defines the truth. Kaya nga po, yung pag-aaralan natin po ngayon is, in this verses po na binasa natin, Jesus defines discipleship. No? He defines discipleship. Who can be His disciple? Sino nga ba? No? What it costs to follow Him. What He expects from those who come. Sino yung mga yan? No? At discipleship is not casual, no? A disciple, no, i-define natin, ano nga ba itong mga disciple, no? A disciple is a student or apprentice, someone who looks or follows a teacher closely, learns from him, and becomes like him. Kayo po ba ay totoong mga disipulo ni Kristo? Do you follow Jesus? Do you learn from His words? And may I see all of you, are you becoming like Jesus day by day? Tingnan nga natin. Tingnan mo nga. Nakikita na ba si Jesus o si dating ikaw pa rin ang nakikita? So in Jesus' day po, disciples literally followed the rabbi everywhere. Ganun po sila noon no? Sa time po nila, kung saan po yung teacher nila, yung master nila, they would go with that teacher or that master po. Hindi po sila yung katulad ngayon. Tingnan natin, mga estudyante ngayon, sino ngayon yung, ako noon nung estudyante, naalala ko, I would always go to my professor if I do not understand doon something about doon sa ano niya, sa tinuro niya. Hindi ako yung basta okay na yan, pwede na yan. Hindi. Pupuntahan ko siya doon sa faculty room. Pupunta ako doon at teacher, parang hindi ba mali yung na-discuss mo? Parang ganun no? Pero hindi, not to no? Kundi para makorek ako. No? So, ganun ba tayo? Ganun ba ang mga disciples natin ngayon? Ganun ba ang mga tagusunod ni Kristo? No? So sabi doon, discipleship is not symbolic. Ano ba yung ibig sabihin nung symbolic? No? So, ito ay transformational, sabi nga po dyan. No? Discipleship is not symbolic because it is active. No, it is relational. And it is a lifelong commitment. Kaya nung ikaw ay naging disipulo, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior mo, at ikaw ay binago na, ikaw ay new creation na, you have this lifelong commitment to becoming like Jesus. Kaya tayo sa bawat araw ng buhay po natin,
Yun po yung goal natin, to become like Jesus. So hindi tayo pa-depreciate o pa-decrease ng pa-decrease, no? Na kung saan nawawala at lumalayo tayo sa Panginoon. So, hindi po ito ritual, hindi po ito title or church activity lang, no? So, discipleship is not symbolic, it is transformational. It means yung faith is not just a show. Oy, grabe pananampalataya ko sa Panginoon. Hindi mo kailangan siya ipagyabang. No, automatic yan, lumalabas. No, it is not a ritual or simple church attendance lang po, but a deep, life-changing journey of becoming like Jesus. So it involves daily surrender at saka pagsunod and obedience. Last time, si Pastor po, di ba, yung pain and obedience, parang ganito rin to eh. May cost at may pagsunod, no? Sa pagsunod mo, no? Moving from mere knowledge or to active, no? Christ-like living in everyday life. Mga kapatid, ikaw pa rin po ba ay umiinom? Ikaw pa rin ba ay naninigarilyo? Ikaw pa rin ba ay nagchichismis, nagsisinungaling? Ano nang binago ng Panginoon sa'yo mula nung ikaw ay nakakilala? Hindi ko na kayo patataasin ng kamay kung gaano na kayo katagal nakakilala sa Panginoon. Pero ikaw habang nakaupo ka dyan at nakikinig ka sa mensahe ng Panginoon, pwede ka sabihin sa Panginoon, Lord, yung mensahe na to gusto kong matuto dito. Alam niyo po, itong mensahe na to, you can get this material from me po. Dahil lahat po, nung sa manuscript, nilagay ko na po dyan sa slides po. So that you can also meditate on it pag uwi niyo po ng bahay. And then aside from that, is also, share it to other Christians na gusto rin po matuto what is the cost of discipleship. So basahin po natin in Matthew 4:19, Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Ganon din po sa Luke 6:40. Sabi po doon, students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like the teacher. Tayo po, kung ikaw ay totoong disipulo ni Kristo, makikita at makikita na merong nagbago sa'yo. Makikita na ikaw lalo mong minamahal ang Panginoon, minamahal ang church, minamahal mo ang kapwa mo Kristiyano, minamahal mo ang pamilya mo, alam mo kung paano sumunod ng tama sa Panginoon. No? Because you're a student. Sabi nga doon, students are not greater. Yes, we are not greater than Jesus. But the student who is fully trained, kayo po ba ay totoong na-train? Totoo po ba kayong mga disipulo? At sa bawat Sunday na nandito po kayo, o sa bawat event, o meron man tayong pagtuturo ng salita ng Panginoon, even sa IEM, no? Sa BLTC natin, natututo ba talaga tayo? At totoo ba tayong na-change? No, may na-change. So the goal of discipleship is not inspiration. Alam niyo po, marami pong punta sa church, kaya po namamatay ang pananampalataya kasi inspired lang sila. Na-inspire sila. Uy, maganda yung message. Ay, ang ganda ng song. Hanggang dun lang. Pero, ang goal po ng discipleship is imitation. Imitation. Sino ini-imitate natin? Si Christ, si Jesus. Because we cannot follow Jesus and remain unchanged. So nakalagay dun, no? Pag tinignan yung naka-underline dyan, follow Jesus and to be changed. Dapat may pagbabago. Kapatid, sayang eh. Pupunta ka dito, every Sunday, o every time na may gawain tayo, tapos, pag uwi mo, same person ka pa din. Marami kang sayang na araw, oras, na kung saan dapat na-develop ka na dapat lumago ka na sa Panginoon, na dapat
Naka-influence ka na rin ng iba na dapat ang iyong buhay ay maganda ng testimony para yung iba ay madali mo ring masama para sa Panginoon. Diba? So dapat yung lifestyle po natin, no? Ang goal natin parati sa araw-araw, Lord, I want to be like Jesus. Sabi mo nga, Lord, I want to be like Jesus. Totoo ba gusto natin? O gusto lang natin yung relax lang, ayaw nating nahihirapan, ayaw nating natatanggal yung mga bawal. Tama? Yung mga bawal na kung saan hindi naman kaaya-aya at hindi according sa standard ng Panginoon. So, number 1 po, sa pagsunod natin sa Panginoon, there is the call to love Christ above all. Kung babalikan po natin yung verse, sabi niya, if you want to be my disciple, you must, by comparison, sino yon? Hate everyone else, your father, mother, wife, children, brothers and sisters, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Otherwise, sabi niya, kung hindi mo gagawin, hindi ka pwedeng maging disipulo ko. Kung hindi mo yang gagawin. So Jesus uses strong language to show priority. Not hatred, no? Hindi natin i-hate talaga, no? Literal yung ating mga magulang, kapatid, asawa, no? Brothers, sisters, at maging buhay natin. It is to show priority, not hatred in emotion, but supremacy in devotion. Ibig sabihin, higher siya. Kung devoted ka sa asawa mo, higher pa rin si Jesus. No? Kung devoted ka sa mga anak mo, higher pa rin dun ang Panginoon. No? Siya yung laging number 1. Kung kasama nyo ang kapamilya nyo, sabihin mo sa katabi mo, o maging dun sa friends mo na katabi mo ngayon, hindi ikaw ang number 1 ha. Si Jesus number 1, number 2 ka lang. No. So he is saying, your love for me must exceed every other love. Mas mataas ang pagmamahal natin, mas higit ang pagmamahal natin kay Kristo kaysa sa sino man po. Tao man yan o bagay. No? So yung family, identity, career, comfort, even self must become your second. No, nandyan po sa susunod na slide. So, yan po yung sinasabi ni Jesus. No, your love for me must exceed every other love. Nilagay na dyan, no? Pati yung mga dreams natin, pati yung mga gusto natin sa buhay, aspirations, career, no? Ano mang gusto nating maabot sa buhay, laging una ang Panginoon. Kaya nga po, yung attendance natin sa church, hindi na dapat yung fina-follow up talaga eh. Kasi sabi mo, mahal mo ang Panginoon higit sa lahat. So even sa prioritization, alam mo rin kung sino ang dapat na una. No po? In Genesis 22, God tested Abraham's heart. No, God tested Abraham's faith and heart for God by commanding him to sacrifice. No, alam na po natin matagal to yung kwento na to. Lagi na lang po itong nagiging example sa ating pong mga kwento. So, sa Mount Moriah po, no, si Abraham, inobey niya ang Panginoon at prepare niya na para patayin doon ang kanya pong anak na si Isaac. Pero yung angel po, no, in-stop siya. At sinabi doon sa kanya na, Abraham, you have proved your fear of God. At ganun nga, ang Panginoon ay nag-provide ng ram, no? Para yun po ang maging substitute offering. Alam niyo po, mabuti sa panahon natin, wala nang ganyan, no? Wala nang inaalay na buhay dahil ang ultimate sacrifice of all ay si Jesus na. At wala nang kasunod dyan, at wala nang iba dyan. Pero alam niyo po, sa buhay po natin, no, dito po ang tenes ng Panginoon ay ang puso niya, aside sa kanya pong pananampalataya sa Panginoon. Ikaw ba, kaya mong isacrifice ang lahat para sa Panginoon?
Kapag ikaw ay tinanong ngayon ng Panginoon, siya ba o ako? Itong bagay ba na to o ako? Yaang bang gagawin mo o ako? Yung oras na ibibigay mo diyan o yung oras na ibibigay mo sa akin? So many times po, ang hirap pong mag-decide. Tama ba? Sino may struggle? That struggle is real. Totoo? Yung temptation is real. The test is real. The trials are real. Tama? Hindi siya madali. Tama ba? Totoo yun, hindi siya madali. No? Pero tuturuan tayo ng Panginoon. At kung totoo talagang nagmamahal tayo at gusto nating sumunod sa Panginoon, yan, we can overcome. No? Because we are overcomers. No? In Luke 9:57 to 62 po, si Jesus po, He confronts. No, basahin nyo na lang po ito sa inyo pong quiet time po ninyo and yung pong devotion niya. No? Jesus confronts half-hearted followers. Alam niyo po, kahit nung sa time po niya, kasama niya na yung mga disipulo niya, di ba? Pero kalahati pa rin ang puso nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung kanilang commitment, yung hindi nila kayang i-prioritize ang kingdom ng Panginoon over their personal comfort sa kanilang family obligation. Sino bang walang family obligation dito? Lahat tayo meron, di ba? No? Sino gusto ng comfort? Lahat tayo gusto natin, no? And also, minsan hesitant tayo to follow God. But He challenges 3 potential followers to accept the high cost of discipleship po. Declaring po that looking back or delaying service makes one unfit for the kingdom. Kasi, alam niyo po, gusto natin ng comfort eh. Pero alam mo, nung kinonfront ni Jesus ang kanya pong mga disipulo, kasi sila po ang ginawa po nila ay, may verse dun sinabi si Jesus no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom. Ikaw nag-aararo ka, pero nakatingin ka sa likod habang ikaw ay nag-aararo. Ganun yung ginagawa ng mga Kristiyano, no? They want to follow Jesus, pero babalikan pa rin nila yung dating gawi, yung life of comfort. And that's why yung pong gawain ng Panginoon ay nagkakaroon po ng delay. At kaya nga po kinonfront sila ni Jesus. Because you, my disciples, kayo ang nagpapadelay doon sa gawain ng Panginoon dito sa lupa. So the question is, ano nga ba yan? At sino nga ba yan nakaupo sa inyong puso, sa trono ng puso ninyo na mas mataas kay Kristo? Sino yaan na bagay o tao na nandyan sa puso ninyo o nasa buhay ninyo na mas mataas kay Kristo? Para hindi mo siya sundan o sundin. Tagalog ko, nagiging Joshua, no? Because you cannot be, sabi ng Panginoon, my disciple, while loving anything more than me. Sabi ni Jesus. No? Because you cannot be Jesus' disciple while loving anything more than Him. Hindi pwede po. Ang ating pong Diyos ay mapanigbughong Diyos. Ang gusto niya po sa kanya pong mga anak ay mahalin siya 100%. That's why He confronted His disciples. Ayaw niya po nung half-hearted. Saan nga ba ang puso mo? Nasaan nga ba? Nasa Panginoon ba? Siya ba talaga ang una? Kaya nga po, pag sinabing discipleship, tanggalan to Natatandaan nyo pa, no? Tanggalan ng lahat ng pangit sa atin.
no? Tinatanggal. Habang dinidisipulo ka ng Panginoon, habang ikaw ay dumadaan sa proseso ng Panginoon, maraming inaayos sa'yo. Ikaw ba nagpapaayos ka pa ba sa Panginoon? O tumigil ka na sa pagpapaayos sa Panginoon? Pag-uusapan natin dyan sa mga taong ayaw magpaayos sa Panginoon. So, the call to carry the cross po, it means total surrender. No? In Luke 14:27, sabi po doon, if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Alam niyo po, nung sa time po ni Jesus, ang meaning po ng cross ay isa lang. It means death. No? So yung pag-carry po ng cross po, no? It means po, sunod po na slide, you are done with self-rule. Kapatid, sarili mo pa rin ba ang naghahari? Sino ang naghahari? Ikaw o si Kristo sa sarili mo? Lumalabas pa rin yung dating ikaw. Kumainitin ulo. Sinungaling pa din. Daming bisyo. Daming ginagawa sa buhay na hindi ayos. No? And then you are walking away from your... Ito po, no, sa mga tao nag-carry ng cross, no, tapos ka na doon sa sarili mo. Kasi pinatay mo na yun. No? Pinatay mo na yung iyong pride. Pinatay mo na ikaw ang nagkokontrol sa sarili mo at hinayaan mo na ang Panginoon. Pinatay mo na rin yung self-will mo. Hindi na ikaw, kundi ang Panginoon na. So you are walking away from your old life. Paalis ka ng paalis doon, palayo ka ng palayo doon sa dati mong buhay. At ikaw ngayon ay binabago ng binabago araw-araw. And you are not the same anymore as before. Tingnan mo nga. Yan katabi mo, yan ang binago ng Panginoon. Tingnan mo nga siya. Binago na ba? Amen? 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 No? Baka mamaya, no, yung mga, mamaya wala nang mag-aaway dyan, di ba? Binago ka na ni Kristo. Huwag mo na ako awayin. No? So Jesus is not speaking figuratively po. He is speaking decisively. When Jesus states that carrying the cross is not figuratively lang po, no? It's not just a figurative command, pero ito po ay nangangailangan ng desisyon. So sa bawat araw na pagiging Kristiyano natin, sa paglalakbay natin dito sa mundong to, no? Lumalakbay tayo sa mundong to, lagi kang may desisyon na gagawin. Gagawin ko ba to o hindi? Kasi hindi makakaglorify sa Panginoon. Gagawin ko ba to ay hindi? Kasi alam ko, hindi ito ang gusto ng Panginoon. So sa bawat kilos, salita, thoughts natin, paglakad natin sa araw-araw, may kasamang desisyon. So we need to decide each day to follow Jesus. And that's how we carry the cross every day. So araw-araw, pasan natin yun. No? Ito ba ang buhay na kailangan kong lakaran? Hindi ito yung gusto ng Panginoon. Dito ba? O dito. Kasi itong sinasabi na salita ng Panginoon. So that's how you carry the cross every day. You're always, no, doing choices. The right one, which is according to God's word, or the one that will put you to destruction. Ganun po yung ginagawa natin, no? Ganun po yung ginagawa. Hindi po siya literal na hindi na tayo kailangan ipako sa krus. Hindi na tayo kailangan mag-carry ng cross. Kasi ginawa na yun. Siya na nga po, si Jesus na nga po yung ultimate sacrifice. And what He's telling us right now is, no, ayusin ang buhay.
magpaayos sa Panginoon ng buhay. So He is issuing a literal, decisive call for absolute surrender. So ibig sabihin sa araw-araw, kahit mahirap, gusto mo nang dumating yung barkada sa bahay. Dala-dala na lahat ang bote, ang pulutan, at ang kwentuhan. Ano pa ba ang gagawin natin? Susurrender ka sa kanila o susurrender ka sa Lord? So alam na natin, di ba? We need to remember the cross. And then let's carry the cross and sabihin natin sa mga barkada natin, bro, tapos na ako dyan eh. Pwede naman yung pulutan, iwanan mo na, samahan mo na rin natin ang kwentuhan. Pero ito'y tapon na natin. Di ba? Mga ganun siya, no? So alam mo na alam mong binabago ka ni Kristo dahil narinig mo na yung salita ng Panginoon, eh, no? So yung pong, ito po ay inisyu ng Panginoon because He requires disciples to die to do their own self, no? Selfish desires. Marami tayong selfish desires. Sino bang wala na selfish desires? Meron, lahat tayo, meron. Pero yung hindi nakalulugod sa Panginoon, dapat nating patayin at doon pako na natin sa cross. Alam nyo, ito nga parang pang-encounter to eh. Sabi ko, nang inaaral ko to, para ako nang encounter sa Lord. So let's follow Him regardless of the cost. Yun po yung cost. You need to die to yourself. Hindi po magpakamatay dahil bawal po yan sa Panginoon. Kundi yung mga desires po natin, yung mga hindi kaaya-ayang gawain, yung mga kaaya-ayang desisyon sa buhay po natin, yun po yung ati pong pinapako sa cross. At yan po yung kinikerry natin every day because we are always making decision to put Christ first in our lives. Unahin ang Panginoon. Alam ko po, marami pa tayong prosesong dadaanan. Ang dami pang tatanggalin sa ating ng Panginoon. Ang dami pa niyang, kung tayo ay puno, ang dami niyang gugupit-gupitin pa sa atin. Tama? Sa tingin niyo ba perfect na kayo? Tingnan mo nga uli katabi mo. Gwapo lang yan, tsaka maganda. Pero hindi pa perfect. Di ba? Tama ba? Gwapo lang yan, tsaka maganda. Pero pa-perfect na yan kasi sumusunod yan sa Panginoon. Tama ba? Amen? Amen. Sumunod tayo sa Panginoon. No? So it means radical obedience. Kailangan natin maging radical na. Kung labanan ng labanan sa pagiging pinaka-obedient, tayo yun dapat ang nagwawagi. Kanina nabanggit ni Pastor Henry, si Gandhi. Alam niyo kung bakit hindi siya ma-convert? Because with what he saw with a Christian. Hindi sila namumuhay bilang Kristiyano. Pero proud sila sa ginagawa pa nila. Pero yun nga ipakita natin, no? Yung testimony natin. Kapatid, ikaw matagal ka na nagde-desire na ang family mo, buong family mo madala sa Panginoon. Baka naman talaga kasi ikaw yung hindi nakikitaan na nakaka-glorify sa harapan ng Panginoon. Yung buhay mo, di ba maririnig nyo yan? Ewan ko kung napagdaanan nyo to, no? Pa-Christian, hindi naman ginagawa yung sinasabi sa Bible. Di ba? Mas una pang pasaway. Yoko na nga dyan sa mga born-again Christians na yan. Kasi baka naman kasi tayo mismo, yun hindi talaga maganda ang testimony. No? So, meron pong shame, meron pong persecution, at meron pa ring death tayong mararanasan, physical death, no? So, katulad din po yan, mini-mirror lang to kung paano yung naging crucifixion ni Jesus. Pero lahat to, ginawa na ng Panginoon once and for all. Kaya nga po sabi niya, kung kayo, nahihirapan kayo, ipako nyo doon sa cross ko. No, every time that you will be sinning, every time that you will be tempted, every time na
Meron eh. May desires ka eh. May mga ambitions ka na kung saan, Lord, pwedeng ikaw na yung second. Kailangan mo mag-isip eh. Kailangan maging radikal ang iyong pagsunod sa Panginoon. At sabi mo sa Panginoon, sige na nga, Lord, ang hirap, masakit, pero susunod ako sa iyo. Totoong masakit. Hindi naman one time. Merong one time na nababago. Meron akong makakilala na mga nag-testify, they were drug addicts and now they are pastoring churches, na nung tumanggap sila sa Panginoon, biglang natanggal yung desire nila for mag-take ng drugs, illegal drugs. May mga ganun. Yung iba nga, natanggal ka agad yung paninigarilyo, no? Pagsusugal, ano pa ba, pambababae, yung pag-iinom, kanya, no? Meron eh. Kasi nandun yung pag-surrender. Pag sinabi mo na sa Panginoon, Lord, ayoko na, hindi ko na talaga kaya. Surrender ko na. Kasi hindi naman talaga na kaya natin on our own. It's only through the help of God. Kapatid, hindi mo kaya. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko na mag-surrender sa'yo at gusto ko na i-surrender itong maling gawain ko sa'yo, the Lord will help you. Sino bang hindi? Ang Panginoon, yun yung desire niya eh. Siyempre, tutulungan ka niya doon. No po? So next one po, Jesus reinforces this po. No? Sabi po niya in Luke 9:24 po, For whoever desires to save his life will lose it. Grabe naman. Nag-desire ka para i-save mo yung sarili mo tapos mawawala pala, no? But whoever loses his life for my sake, sabi ng Panginoon, for my sake, will save it. So ibig sabihin, talagang kailangan talaga nating tanggalin, hubarin natin yung mga yan sa ating Panginoon, no? Yung pong mga nabanggit ko na kanina, lahat ng klase na karumal-dumal na hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, tanggalin po natin. So that, sabi niya diyan, no, isi-save niya tayo. Pinipilit natin minsan na gawan ng paraan, no? No, akala, kasi totoo naman eh, yung mga selfish desires, masarap siya, di ba? No, masarap siya. Ano, kumain ng chocolate, bawal sa'yo. Ikaw mamatay mo. Pero konti lang, Lord. Cheat day ko naman. May mga ganun, no? Kunwari, talagang pinagbawal na sa'yo ng doktor, no? Kasi isang kain mo na lang ng ganyang kalaki, no? Ikaw mamatay mo na pala kinabukasan. Pero sabi mo, Lord, konti lang, maliit lang naman. Kasi masarap yun, yung balat ng lechon. Di ba? May mga ganon tayo, no? Simple illustration lang po ito, no? Pero ganon po siya eh. Masarap kasi siya. Kaya ang hirap tanggalin, no? Pero lagi pa rin paalala ng ating Panginoon, you want to be saved, then lose your life. Lose that desire. Tanggalin mo yung desire na yan. No? So following Christ means surrender. No? I surrender, Lord. I surrender my direction of my life to you. Ano yung dapat kong lakarin sa buhay? Dun mo ko, Lord, palakarin. Yung mga mali na barkada, meron pa bang ganun dito ngayon? Yung bumabarkada sa mga maling barkada, huwag na kayo dun. Maling direksyon yun. So, I surrender my rights. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I surrender my rights because I want to follow you. Lahat ng meron ako. No, minsan ang dami kasi nating complain sa Panginoon eh. Parang ang dami nating pwedeng sabihin sa Panginoon, kasi Lord, ganito siya eh. Lord, kasi ganito siya eh. Pagka hindi ko siya iniwan eh, paano na ako? Hindi ko na kaya. Iiyak ako. Tama ba? Totoo naman nakakaiyak talaga. Sino hindi iiyak? Totoo naman di ba? So, Lord, in following you, I need to surrender my life.
yung sinasabi sa atin na Panginoon, we need to surrender. Each day, no, paggising pa lang natin sa umaga, sinusurrender na natin ang mga self-will natin, ang mga selfish desires natin, at ang mga maling ginagawa natin sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Paggising pa lang natin sa umaga. Alam niyo po, sabi po ni A.W. Tozer, in every Christian's heart, there is a cross and a throne. Only one can remain. Anong ibig niyang sabihin? Sabi po dyan ni A.W. Tozer, ang Kristiyano po, no, faces a daily battle and a daily choice, internal choice, meron siyang choice between, yun ang nasabi ko kanina, self-will, which is yung trono ng puso po natin. At pangalawa po, yung cross, yung pag-surrender sa Panginoon. Dun ka sa trono mo, o dun ka sa cross na kung saan susurrender ka na lang sa Panginoon. Alam niyo po, kumausap kayo ng mga tao na kung saan, ako marami na akong nakausap na ganito na kung saan totally talaga na tinestify nila at nakita sa life nila kung paano nila give up yung mga selfish ambitions, desires nila. At matutuwa ka, no, sa kanila pong mga testimony. At ikaw din po, sasabihin mo, Lord, gusto ko rin ganun. Gusto ko rin ganun din yung gawin mo sa akin. Sabi dito ni A.W. Tozer, because both cannot rule simultaneously. Totoo po yan. Ang choice, laging may isang nangingibabaw. Tama ba? So, sino yung mangingibabaw? Kasi, yun nga, because both cannot rule simultaneously, one must be sacrificed. We either remain, no, on the throne, maaring nandun pa rin tayo sa trono, do sa self-will natin, no, sa pagdadirect ng ating pong mga buhay, o mamatay tayo sa ating mga sarili sa pagsusurrender ng mga yan sa Panginoon. Of course, we want to be led by Jesus every day. Tama? Sino dito yung gusto lagi na si Jesus ang nangunguna sa mga buhay ninyo, araw-araw? Taas nyo nga kamay nyo. Na? Lahat tayo. Gusto natin pangunahan tayo ni Kristo at makita yung cross na yan na nandito sa ating pong mga puso, na sa atin nakikita si Kristo. And the next one, the call to count the cost. Laging may cost no? Jesus gives two illustrations, no? Balikan po natin dun po sa unang slide kanina po, no? Basahin uli natin. In Luke 14:28, but don't begin until you count the cost. Sino naman magbibuild ng bahay, no? Magpapakonstruct, no, ng building o ng bahay na hindi man lang inestimate kung magkano yung bahay na yan, no? Now, bago yan matayo ay ganito ang amount na kailangan niya, no? Sino yun? Siyempre tatawanan siya kapag hindi natapos, di ba? Yan po yung nandiyan Sabi niya, they would say, there's the person who started the building and couldn't afford to finish it. Kapatid, isa yan sa illustration na sinasabi ni Jesus. And the other one po, yun nga ba about the king, no? Pupunta siya sa war. Tapos meron lang siyang 10,000 tao. Tapos yung kalaban niya, 20,000. Alam niyo po, meron ako dating joke na ganyan Pagka ganyan, kurutan tsaka kailitian na lang. Di ba? Kasi 1:2 Di ba? Kilitian lang, jack and point na lang tayo kaysa magpatayan pa tayo dito. O sige na, sino manalo sa jack and point, yun na panalo. O kaya, sige, yun ginawa nung king dito, no? Siyempre, gagawin niya na lang dahil hindi niya kaya. Talunin sila. Sabi niya, sa verse 32, and if he can't, he will send a delegation to discuss terms of peace.
while the enemy is still far away. Sumusurrender na, malayo pa lang. Kasi di niya kaya eh. Di ba? So, ganyan po yung illustration na gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon about ano yung cost of following and being a disciple of Jesus. Siyempre meron, no? Why? At bakit, no? Let's go back to that slide, no? Jesus, yun nga, yung nagbigay ng illustration si Jesus about the builder and about the king, no? Preparing for the war, and the builder who wants to build a tower po. Alam niyo po, ang cost po nito ay you need to commit. You need to commit. Pag sinabi mong, I will follow Christ without turning back, I will commit to that. Trinamis mo yan sa Panginoon eh. Sabi dyan, bakit? No? Because unfinished discipleship leads to shame. Kahiya-hiya. Alam niyo po, marami po ng mga Kristiyano na nag-umpisa. Grabe, active, alive, grabe mag-evangelize, grabe ang commitment pag-attend sa church, sa mga gawain. Nasaan na sila? No? Jesus is teaching, don't follow me emotionally. Hindi ko kailangan yun, heart-heart lang. Follow me intentionally, and that is the cost. Kasi mahirap. Yung tipong may gusto kang pupuntahan, pero Lord, doon ako. Sa'yo ko. Lord, itong perang to, may paglalaanan ako. Pero dahil may kailangan sa gawain mo, masakit. Pero sige. Diba? Lord, okay na kami ng relationship ko kahit bawal eh. Pero masakit eh. Sige na, susundin na kita. Diba? Ganun, diba? So, ang dami. But it should be intentional. Hindi pwede yung emotion, yung iniyak mo sa Panginoon ngayon, sabi mo, Lord, sige, sinusurrender ko sa'yo, tapos bukas bumalik ka na naman dun. Emotion lang yun. Sabi niya, because emotional faith collapses under pressure. Totoo yan. Kapag nandyan ka na sa kagipitan, si Jesus o siya, wala na. Asan na si Jesus? Natapakan na. Nawala na. Na-pressure ka na eh. Kasi nga emotional lang yung pagsunod mo at pag-surrender mo sa Panginoon. Pero kung totoo ang pag-surrender mo at talagang ginawa mo siyang intentional at gustong-gusto mo na i-give up yung mga bagay na yan, dahil alam mong hindi pleasing sa Panginoon, He will help you. The Lord will rescue you. The Lord will help you. Kasi hindi ka naman niya hahayaan. Sinurrender mo nga sa Kanya, di ba? At hindi ka niya hahayaan na manatili doon sa ganong situation. Alam niyo po, in Jesus' time, po, sabi ko nga kanina, yung cross, no? Katulad ng sinabi ko kanina, marami tayong surrender na gagawin. Yung buong buhay talaga natin. Direction ng buhay natin. No? Yun yung cost eh. Pati yung lalakaran mo, pati yung may dream ka. Alam niyo po, kami po ni Pastor, we should be living now in other countries. Countries kasi marami kasi. Maraming offer. One in the US, one in UK, and one in Singapore. Pero, hindi eh. Wala dun eh. Wala yung direksyon na pinalalakaran sa amin ng Panginoon dun sa mga places na yun eh. Hindi ko din makita, hindi ko naaaninag na dun ako pinapupunta ng Panginoon because of Grace Gate. Because of you people.
We need to sacrifice even sana yung magandang buhay. Uy, doon yung laki ng sweldo. Doon provided lahat. Pati pag-aaral ni Joshua hanggang college niya. Pati bahay na titirhan kasi sila din magbabayad. But hindi yun ang naging plano ng Panginoon. And it is painful for us kasi we should be living a good life na alam namin, pero baka sa Panginoon, hindi din good life yun. Kaya hindi rin niya kami inalaw na pumunta doon. At hindi rin niya pinalagay sa heart namin na mas gustuhin namin yun kaysa yung sumunod sa Kanya. So there are, akala nyo kayo lang meron nun, kami din. Mas masakit pa nga at mas malalaki pa nga. Yung mga nagiging offer outside para hindi na kami magpatuloy sa gawain sa Panginoon. No po? Si pastor yan, marami ang offer, lalo na nung binata yan, dapat artista na yan. Siya na dapat ang pumalit kay Rene Requestas. Joke lang. Joke lang, no? You know? So following Jesus will cost us our own comfort. Tama ba? Pagka sinunod mo ang Panginoon, yung pinaka-comfort. Kasi tayo, parang stepping outside of your comfort zone. Pagka sinunod mo si Jesus, di ba? As following Christ often involves discomfort. Tama ba? May discomfort, meron sacrifice, at saka parang maraming nawawala sa'yo. Minsan kaibigan mo, yung naging Christian ka, ayaw na namin samahan yan kasi Christian na yan. Hindi na yan pwede sa tropa-tropa natin. Hindi na yan pwedeng gumimik. Hindi na yan pwede sa ganito, sa ganyan. So nababawasan ka ng friends. Pero papalitan naman na Panginoon niya ng mga good friends, godly people who will become your friends. So nangyari din yan kay Jesus. He also experienced those things. No? At siya nga, di ba, mas grabe pa nga yung mga pinagdaanan niya. And second one, following Jesus will cost, ano yun? Approval. Alam niyo even yung acceptance ng ibang tao, katulad ng sinabi ko kanina, no? Huli na yan, wag mo nang baka masunog tayo pagkasama natin siya. Tama ba? Na-experience niyo na ba yung ganon? Yung, ang init naman dito. No? Parang nasusunog ako kasi napakahuli na yung kasama natin. Tumanggap na sa Panginoon Born again no? Maging sa family natin kung minsan, di ba? Iba na yung tingin sa atin ng ate pong kapamilya. Ang hirap talaga no? Yung approval ng ibang tao, minsan mas gusto pa natin yun kaysa yung approval ng Lord sa atin. Kasi nga, hindi ka na popular sa kanila. Siyempre kasi ang tao gusto niya kasi acceptance parati. Ayaw nyo nare-reject, tama ba? No, ayaw nating nare-reject kasi nasasaktan tayo. Pero dadaan tayo doon sa mga rejections na yon. Just like Jesus. He also experienced that. Control, Following Jesus, kasama dyan yung control, Ang dami mong i-give up, katulad na ng sinabi ko kanina, mga agenda ninyo, yung mga plan ninyong swimming dyan. Ay, nako, meron palang gawain sa church. Bahala ko pa naman, Ganun, Yung mga plans ninyo, mga desires ninyo, to submit to God's will at saka timing. So minsan, Lord, hindi talaga. Unahin ko na lang muna ikaw. And then, Jesus will cost even yung convenience po natin. It will cost, Yung ba dapat? Susunod ako na meron susundin kita na meron pag-obey. Tama ba yun? Parang yun. Susundan. Yun. It is easier or most comfortable, yun gusto ko lang, or rather than sacrifice my convenience, for a higher spiritual purpose. So not following Jesus will cost us more.
Alam niyo po ba? If following Jesus will cost us something, katulad ng mga na-mention ko, tandaan niyo po to, yung pong hindi pagsunod sa Kanya, no, will cost us more. No? Sabi niya po dito, in Luke 14 verse 33, so you cannot become my disciple without giving up, ano po yun? Everything you own. So ibig sabihin, all, wala dapat matira sa'yo. Walang matitira sa atin. No? Kasi ipoprovide naman lahat siya ng Panginoon. So, ito pong pinag-usapan natin ay ang 4 requirements of discipleship. Yung una po, love Christ above all. Yung sunod na slide po, no? Carry your cross daily. We need to carry our cross daily. Number 3, we will need to renounce all that we have. And number 4, sabi po doon, it counts, no? The cost, no? It will count as yung cost na yan, no? So there's talaga a requirement sa pagsunod sa Panginoon at mahirap man, pero ang biyaya, ang mercy, ang grace ng Panginoon ay hinariyan upang tayo ay gumawa ng mabuti. Dahil ang lahat ng mabubuting bagay nanggagaling sa Panginoon. Kapag dinesire natin mag-follow sa Panginoon, mas maganda ang ating pong kalalagayan. And the last thing po, the call to consistency. Nabanggit ko kanina na maraming tao, maraming Kristiyano na nagpasimula, pero nawala na, no? Along dun sa journey nila. No, in the middle of their journey, no. In Luke 9:62, sabi po doon, balikan ko lang yung kaninang verse, no. Anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. And in Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Kapatid, anong kailangan? Endurance and consistency. We need to finish the journey that God has started in our lives. Ngayon pa ba kayo give up? At ngayon pa ba kayo mag-stop? At ngayon pa ba kayo, no, sino, no, who cuts you in para hindi kayo sumunod at magpatuloy sa Panginoon? Tandaan nyo, we are already, no, sa last days. Kaya nga sabi sa Bible, maraming mauuna, no? Maraming nauna na nahuhuli at maraming huli na mauuna. Kasi yung maraming nauna na, maraming huminto Tapos ngayon palang bumabalik uli, na parang nag-umpisa uli. Pero yung mga nahuli at ngayon ay struggling, humahabol sa race kasi we are on the race, di ba? No, yung buhay Kristiyano is a race. Kailangan ma-finish natin, makaabot tayo sa finish line. Di ba? So, sabi diyan, here is what many miss. It is not only about starting with Jesus. Kapatid, goal natin, widen the reach, 120. Hindi lang basta sila makakilala sa Panginoon, kundi ma-finish nila yung journey nila na kasama ang Panginoon up to that finish line. It is about staying with Jesus. Kapatid, mahirap, may struggle, no? Sabi natin, may pain ang pagsunod sa Panginoon. But, mind you, mga kapatid, no? Sa pagsunod na yan sa Panginoon, sasamahan ka. He will empower you. He will provide for everything that you will need in that race. Never naman nagpabaya ang Panginoon sa Kanya pong mga anak na sumusunod sa Kanya. Ano po ba ang gusto ninyo? Tapusin ang race na pinatatakbo sa atin ng Lord at mga patuloy nagpagtuturo niya, o gusto nyo na natapusin kayo ng Lord? Dahil sa hindi ninyo pagsunod.
Dahil sa pagbabaliwala natin sa salita ng Panginoon, dahil sa katamaran natin, itong lupang katawan natin na siyang nagkokontrol ng buhay natin, at nagiging matigas ang ulo natin at maging mga puso natin. Alin doon ang gusto ninyo? Magpatuloy, tapusin ang lakbayin na to? O sundin natin ng Panginoon? O the other way around? Gusto natin, di ba? Sumunod tayo sa Panginoon at tapusin ito, no? Because discipleship is not a moment, no? Sabi diyan, discipleship is not a moment. Hindi lang yun ngayon nangyari, yung discipleship. It is every day. Alam niyo maganda dun sa aming BLTC, we discover many things, no? Yung mga hindi natin napag-aaralan dito sa pulpit, we have learned and nababasa natin at napapanood natin doon sa instructions, doon sa material that we have. Because yung pagtuturo, yung proseso ng Panginoon, araw-araw yan. Hindi yan natatapos. Hindi natatapos siya, no? So sabi doon, many start strong but they drift, nawala na sila, no? Kapag nandyan na yung pressure, kapag yung cost of following Christ, it increases, at pag wala na yung emotion. Yung dati hot na hot sa Lord, yung dati active na active sa Lord, tapos biglang, nawala na yung energy, nawala na yung baterya niya, o yung charge, pagkaka-charge sa Kanya. But Jesus calls us to endurance. Because consistency proves discipleship is real. It is real. Kapag nakikita mo, nandyan pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya sa Panginoon. It's good to hear that. No, nandito ka pa rin pala. Christian ka pa din. Nag-church ka pa din. Sumusunod ka pa rin sa Lord. Di ba? It's good to see, no? And it's good to know. And, kasama mo na family mo. Dati ikaw lang. Nakakatuwa naman. And we want to see that, no? Dumami na pala kayo. Ang dami na palang sumusunod sa Panginoon. Tama ba? It's really, alam niyo po, talagang napakahirap po talagang maging disciple ni Kristo kung hindi ka susunod. Pero kung may pagsunod, hindi po siya mahirap. Ang pinakamahirap po talagang gawin, yung turuan mong sarili mo na sumunod sa Panginoon. But because you need to die to yourself daily, you need, turuan ang ati pong sarili na sumunod sa Panginoon. Bakit po ang consistency, it matters po, no? Jesus is Lord for life, not just decision day, no? The cross po na binibitbit natin is daily, hindi po siya seasonal. Tandaan niyo po yan, daily. So yung true faith endures at hindi po yan bigla na lang nawawala, no? Yung pananampalataya na totoo, yan po yung naglalast. Yan po yung mas longer, yung tinatagal at tinatakbo ng pananampalataya na totoo. So, ang question ngayon sa atin ng Panginoon ay, kailan ka ba nag-start? O nag-start ka na ba sa journey mo bilang isang disipulo ni Kristo? O gusto mo, kung hindi ka pa nakapag-start, ay gusto mong maging disipulo ni Kristo? Yun po yung hamon sa atin ng Panginoon. Pero may isa pa siyang sinasabi at isa pang hamon sa atin. Tatapusin mo ba ang journey na yan? Kasama si Kristo. Because only finishing faith is a faithful faith or faithful faith.
by grace